Dako po muna tayo sa Palasyo ng Malacanang para po sa mga mahalagang balita mula roon. At nakatutok po doon ang aming kasamang si Elena Luna. Elena, magandang hapon. Magandang hapon, Kirby. Pinangunahan kaninang umaga ni Pangulong Aquino ang POEA Outstanding Award for agencies. Ito ay ginanap kanina alas 10 ng umaga sa Rizal Hall ng Palasyo ng Malacanang. Pagpapakita ng bagong muka ng isang gobyernong may malasakit sa kababayang nasa ibang bansa. Sa adhikaing ito pinasalamatan ang tulong ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan at pribadong sektor sa pagsusulong ng kapakanan ng mga OFWs. 18 mga agencies ang tumanggap ng parangal ngayong taon mula sa Department of Labor and Employment sa pamamagitan ng Philippine Overseas Employment Administration o POEA. Ang POEA Outstanding Agency Awards ay pinagkakaloob sa bisa ng Proclamation No. 1519 na kumikilala sa kontribusyon ng private employment at manning agencies sa pagbibigay ng disente at mapagkakakitaang trabaho para sa mga OFWs. May 3 uri ng award at pinakamataas dito ang Presidential Award of Excellence. Pinagkakaloob ito sa ehensya na 5 beses tumanggap ng Award of Excellence. Kayo ang nasa frontline ng pagtukoy sa mga bagong oportunidad na maaaring buksan para sa ating mga kababayan. Matagal na kayong nagbibigay serbisyo sa ating mga kapwa Pilipino. Umaasa akong lalo pang ang inyong pagiging lingkod bayan, lalo pa kayong makikiambag at lalo pa tayo magtutulungan para maabot ang ating kolektibong pangarap. Sa ngalan ng mga natulungan ninyong OFW at ng kanilang mga mahal sa buhay, maraming salamat sa inyo. Kasabay nito, ibinalita ng Pangulo ang pagkilos na ginagawa ng pamahalaan laban sa ilang mga employment at manning agencies na aniyay kung ituring ang mga kababayan ay parang naglalakad na pitakang pwedeng pagkakitaan at saka kakalimutan kapag hindi na mapapakinabangan. Mahusay rin po ang agaran at mabilisang pagtugon sa mga kasong isinampalaban sa mga lisensyadong recruitment agencies. Ayon nga sa natanggap kong ulat, nitong nakaraang taon lang, 2,540 na sa mga kasong lumapag sa kanilang mesa ang nasa resolbahan ng ating Department of Labor and Employment. Ayon sa Pangulo, umaabot sa 6.3 milyon ang mga Pilipinong rehistradong nasa labas ng bansa. Wala man sila ngayon sa Pilipinas at malayo ang kinalalagyan, sinabi ng Pangulo na sa ating mga boss. Sinabi niya na bahagi ng inisyatibo ng pamahalaan ang magkaroon ng mga kasunduan sa ibang mga bansa kung saan nagtatrabaho ang mga Pilipino. Partikular kong bamagitin ang mga bagong lagdang bilateral labor agreements kasama ang Germany, Papua New Guinea, Saudi Arabia, Canada at New Zealand. Ang mga kasunduang ito ang magtataas sa antas ng ating kakayahang mangalaga sa kapakanan ng ating mga OFW. Nakatutok ang mga ito sa regulasyon ng placement fee at salary deduction, palitan ng impormasyon tungkol sa karanasan sa job placement at ethical na proseso ng recruitment. Ibinahagi rin ng Pangulo ang reintegration program ng gobyerno para sa mga OFWs na piniling bumalik na sa bansa para magpundar ng negosyo. Makatatanggap sila ng mga training na tutulong sa kanilang maunawaan ang iba't ibang aspeto ng pagnenegosyo. Maaari rin silang mag-loan na mula 300,000 hanggang 2 milyong piso sa tulong ng Reintegration Fund mula sa Land Bank. Sa dagdag na kapital, mas lalawak ang pagpipilian nilang mga negosyo. Kasabay nito, binigyang diin ng Pangulo ang pagsisikap ng administrasyon na mapalawak at mapaunlad pa ang ekonomiya para mapabilis ang pagdating ng araw na ang mga pangarap na maaabot lamang sa pagiging OFW ay maaabot na rin sa pananatili sa bansa. Sa speech kanina, Kirby, ng isa sa mga tumanggap ng Presidential Award of Excellence, ang EDI Shipbuilders Shipbuilders Incorporated, sinabi niya na ang award na kanilang nakuha ay parehong challenge at inspirasyon. Inspirasyon dahil magiging ehemplo sila ng iba pang agencies at magiging hamon daw ito para ipagpatuloy nila na maging katuwang ng gobyerno sa paghanap ng disenteng trabaho para sa mga Pilipino sa abroad. At yan ang ating balita mula dito sa Malacanang. Sa tulong ng RTVM, ako si Elena Luna para sa Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat sa iyo, Elena.